makabinta. Pagka walang binta, pag walang tinda, walang laman ng tinda, gustong masipag kang pumunta sa gawain. Pero pag may laman na, parang ayaw nang umalis sa tindahan kasi sayang ang bibintahin. Pero ngayon, kahit na gaya ngayong linggo, isinarado ko muna yung tindahan kasi mas inuuna ko na si Lord. Dati kasi parang pag marami kasing pera, mas nagmamalaki kasi. Parang hindi mo kailangan si Lord. Pero ngayon, dahil mas priority na ng buhay namin si Lord, mas masaya kami na ako hindi ko na tinitingnan yung tumitingin pa rin tayo sa financial, sa material, pero hindi na kagaya dati na ang hinahabol-habol namin, ang mahalaga ay yung mga material na bagay lamang. Pero hindi na ako. Para sa akin ngayon, ang mahalaga sa akin yung aking kaluluwa ay lalong lumalim ang pagkakilala sa ating Panginoon. Pasalamat ako dahil sa dinami-dami ng tao kasindami man tayo ng taon kasindami man ng buhangin tayo sa lupa, pero tayo ay pinili ng Diyos sa karamihan upang kanyang tawagin, upang maging lingkod, maging karapat-dapat. Bagaman hindi tayo karapat-dapat, pero ginagawa tayong karapat-dapat na ating Panginoon sa kanyang harapan. Kaya papasalamat ako doon. Hindi lamang ako, kundi ang aking mga anak, ang aking apo na napakaliit pa. Pero na-appreciate niya na yung mga salita ng Diyos. Talagang tumatanim na sa kanyang puso yung mga pag-awit. Nag-i-enjoy na siya sa pag-awit niya. Pinagpipray ko din na yung aking apo sa Angono, mababad din sa salita ng Diyos. Kahit na yung kanyang tatay ay hindi gaano malapit, pero alam ko na darating din ang panahon na, kasi ako naman si Mark, hindi ko naman talaga yan niyaya eh. Kumbaga, hinahayaan ko lang silang kusang tawagin, kusang hanapin ng Diyos at kusa silang lalapit din. Kasi di nga yan nung binata, hindi naman talaga siya nga nagsisimba eh. Pero ako lang, hindi ako tumitigil, sige lang ang simba ko. Kaya minsan na ipapayo ko sa mga nanay na ang nanay talaga ang dapat na lumapit sa Panginoon, kasi kung ano yung nakikita ng mga anak sa mga nanay, yun ang kanilang susundin. Bagaman kahit na umaating kami noon sa Luneta itong Sabado lang, pero ngayon naman ay kahit hindi kami gaanong nakakatid na sa Ambil at sa Luneta, ay nagkaroon naman, binigyan naman kami ng pagkakataon ng Diyos na magkaroon ng gawain dito sa Damayan. Kaya kami ay hindi ko man ninais, hindi ko man pinagplanuhan, hindi ko naman kagustuhan na maging lingkod dyan sa Damayan. Pero nagpagamit ako, hinayaan ko na ang Diyos na ang kumilos sa buhay ko at sa buhay ng mga anak ko. Kaya ngayon, ang aming paglilingkod ay masaya. Mayroon kaming willingness, mayroon kaming happy heart sa aming paglilingkod. Kaya malayang-malayang kumikilos ang banal na spirito upang kami ay gamitin at patuloy na gamitin sa gawain. At kahit na sa gawain ay nagiging magaan ang gawain, kasi magaan yung paglilingkod namin. Kaya maraming salamat kaya Well sa pagkakataon, sa oportunidad na ibinigay sa amin, sa aming pamilya, na hindi man tayo perfect sa buhay na ito, sa mundong ito, pero pili tayong ginagawang perpekto ng ating Panginoon. Amen. Upang tayo pagharap natin sa Kanya ay maging perfect ang buhay natin. Amen. Maraming salamat kaya Well Shaddai, at tayo po ay dadako na sa ating pakikinig ng banal na salita ng ating Panginoon. Gagamitin sa gabing ito ang ating kapatid, si Brother Mark Rombano.
Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkam Kana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the wrath, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. Through the outcast on your knees, you were the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkam Kana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through the years, you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your words contained the plan, they just could not understand. You must awesome work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkam Kana Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkam Kana Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai. I will praise you till I die, El Shaddai. Praise God. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Yahweh, maraming salamat, Panginoon. Muli niyo kaming binigyan ng pagkakataong makapagtipon sa lugar na ito muli upang ikaw ay aming mapapurihan at makapagnilay kami mula sa iyong mga salita. Dalangin namin na sa bawat isa sa amin at pagpalain niyo po ang mabuting balita ang aming pagsasaluhan. Kapulutan namin, Panginoon, ng mga aral at higit sa lahat, inspirasyon at kalakasang nagmumula sa iyo. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang init. Di pa tayo dito, mga kapatid. Dito na lang kaya kayo. Okay lang ba? Dito na lang siguro sila. Dito na lang po kayo sa loob. Mainit eh. Dito na lang kayo sa loob po ito.
Ayan, lipat na po kayo mga kapatid. Ayan, pasok na lang po kayo dyan sa loob. Sige po, babasahin ko po ang sinasabi po sa Proverbs 31 verse 10 up to the following verses. Malinaw sa inyo yung sound dyan. Ayan. Sabi po ng Proverbs 31, 10 to 20. Mahirap makakita ng mabuting asawa. Higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Lubos ang tiwala ng kanyang asawa at saganang pakinabang ang makakamit niya. Pinaglilingkuran niya ang asawa habang sila'y nabubuhay. Pawang kabutihan ang ginagawa at hindi kasamaan. Wala siyang tigil sa paggawa, hindi halos nagpapahinga. Humahabi ng kanyang lino at saka ng lana. Tulad ng isang barkong tigib ng kalakal, siya ay nag-uwi ng pagkain mula sa malayong lugar. Bago pa sumikat ang araw, ay inihahanda na ang pagkain ng buo niyang sambahayan, pati na ang gawain ng mga katulong sa bahay. Mataman niyang tinitignan ang bukid bago siya magbayad. Ang kanyang naiimpok ay ipinagpapatanim ng ubas. Gayon may naiingatan ang kamay at katawan upang matupad ang lahat ng tungkulin niya sa araw-araw. Sa kanya'y mahalaga ang bawat ginagawa, hanggang hating gabi ay makikitang nagtitiyaga. Siya'y gumagawa ng mga sinulid at humahabi ng sariling damit. Matulungin siya sa mahihirap at sa nangangailangan ay bukas ang kanyang palad. Mga minamahal kong magulang at kapatid, ito po ang mga salita ng Diyos. Palakpakan po natin ang salita ng Diyos sa pagkakabasa nito mga kapatid. So ako po muna ang magbibigay sa inyo ng talk para sa hapong ito. At pag-aaralan po natin ngayon ang isa po sa mga famous woman of the Bible mga kapatid. Bagamat siya po ay pamoso, hindi po siya nabigyan ng pangalan. Pero mas kilala po siya as the virtuous woman o isang babae na mapagtiyaga, isang babae na maaasahan ng kanyang asawa. At dito makikita po natin sa verse na ating binasa, siya po ay inihahalin tulad ng Bible sa isang barkong punong-puno ng kalakal. Amen? Isang babae na hindi po siya basta umaasa lang sa ibibigay ng kanyang asawa, kundi siya mismo ay naghahanap buhay din mga kapatid. Ang isa po kasi na pinag-aawayan madalas ng mga couple ay yung kakulangan po sa salapi. Di ba ho? Minsan, hindi naman sana sila mag-aaway pero dahil kulang sa pera, ito yung nagiging punot dulo ng kanilang pag-aaway. Halimbawa po, walang pambayad sa mga bills, walang pambili ng pagkain, walang pang-tuition, walang paggamot. Pero kung meron lang po sana na enough supply ng kanilang mga pangangailangan, hindi naman po yan ang magiging mitya ng kanilang pag-aaway. Ngayon, kahit po si Solomon, nagsasabi po siya sa Ecclesiastes 10 verse 19 that money is the answer for everything. Ang sagot sa madalas na problema ng mga tao ay salapi o pera, kaya hindi natin ito dapat na minamasama mga kapatid. Kasi 'di ba, madalas naririnig natin sa ibang mga nangangaral, masama yung pera, no? Huwag unahin yung paghahanap buhay, etc., etc. 'Di ba? Huwag na magtrabaho, hindi po ganoon kasi dapat po balance ang buhay. Meron nga po akong napanood na ang isang balancing buhay, meron kang 8 oras na tulog, 8 oras na naghahanap buhay o nagtatrabaho. And then the other 8 ay nadidivide mo rin sa kung meron ka mang inaatinan na church, pwede mong hatiin sa 3 oras o 2 oras, 3 oras sa iyong pamilya at 2 oras sa iyong hobby para maging balance ang isang araw. Kasi kapag may na-neglect ka rin, halimbawa,
na-neglect mong mag-exercise, puro ka rin naman pagbabasa, halimbawa, pwede ka rin namang tumaba. Amen? Malusog ang iyong spirituality, pero yung katawan mo naman ay napapabayaan mo. Meron din namang mga tao na basa ng Bible, pero yung bahay hindi naaasikaso. So kapag hindi po balance, hindi rin maganda ang nagiging epekto. Now, ito pong Book of Proverbs, mga kapatid, ito po ay compilation po ng mga iba't ibang sinulat ng mga author na nilikom po ni Solomon, kasi po si Solomon po ay mahilig po sa karunungan. So para mas maging matalino siya, kailangan niya ring tumanggap at mag-aral sa iba ring mga matatalinong tao. So ito po ay compilation of different books, mga kapatid. Now, tingnan po natin yung babae na binabanggit po sa Proverbs 31. So bakit siya pinagpapala ng Diyos? First of all, she worked diligently with her own hands, mga kapatid. Ang sabi po ng verse 13, wala siyang tigil sa paggawa, hindi halos nagpapahinga, bumahabi ng kayong lino at saka ng lana. So, sa sarili niyang kamay, siya mismo ang nagtatahi, siya mismo ang nagbuburda, at yun po ay ginagawa niyang pangkalakal. Hindi niya hinihintay yung pagdating ng kanyang asawa na tsaka pa lang siya magsasaing. Kundi siya mismo ang gumagawa ng paraan para meron siyang sariling income. Amen, mga kapatid? No, so, yung tinatawag po na wool and flax na hinahabi niya ay ginagamit po sa panahon ng taglamig. At kapag nag-iba naman yung season, ibang hanap buhay naman ang kanyang ginagawa. Siya po ay nagtatanim. Siya po ay nag-i-invest sa ibang mga bagay, mga kapatid. Kaya ho, ang isa pong matalinong babae, mga kapatid ko kay Kristo, hindi siya nakaasa lang sa kanyang mister. Kasi po, nung kanila pong kapanahunan, kapag ang kanilang mga asawa ay umalis, wala pa naman pong telegram, wala pa namang cellphone, walang anumang source of communication na mabilis maliban na lang sa may mensahero na nakasakay sa kabayo. Walang assurance kung kailan po makakabalik ang kanilang mga asawa. Kaya po, ang mga babae hindi pwedeng umasa lang sa iintrega ng kanilang mga asawa. Kaya dapat sila mismo ang gumagawa rin ng paraan para meron silang gastusin at sila ay maka-survive sa ilang panahon na wala po ang kanyang mister, mga kapatid. Amen? Meron pong mga tribo sa Benguet, after po nilang magtanim sa rice terraces, mga kapatid, ang ginagawa po nila, bumababa po sila ng bayan. Yung iba ay gumagawa po ng mga artwork, yung iba naman po ay namamasukan muna, nagtatrabaho muna, yung iba naman ay gumagawa po ng mga wood carvings. So bakit ko po yun sinasabi? Kasi pagkatapos po nilang magtanim doon sa kanilang mga palayan, hindi naman po nila yun hihintayin na tumubo. Siyempre, para hindi masayang yung panahon mo after mo magtanim, kailangan mo pang gumawa ng ibang trabaho, and then habang lumilipas ang ilang buwan, pagbalik mo, pwede mo nang anihin yung mga palay, yung mga gulay, yung mga root crops na tinanim mo. Ibig sabihin, meron ka pang ibang ginagawa. Bakit po? Kasi doon sa mga bagay na iyon, hindi mo alam kung alin ba doon yung tutubo ka at hindi ka malulugi. Di ba marami po tayong mga farmers kung minsan nagtanim sila and then sumobra naman yung lamig, ano po ang nangyayari? Nagpo-frost, nasisira po yung mga tinda nilang gulay, mga kapatid, at itinatapo na lamang po ito. Ngayon, kung doon lang sila asa, malulugi sila at pwede silang magutom. Kaya pag pumunta kayo ng Baguio, makakita kayo doon ng mga iba't ibang mga kahoy na kinurbahan. O kaya yung mga artist nila nagtatato, o kaya gumagawa sila ng mga beads, ng kung anumang mga bagay na pwedeng maibenta. So ganun po dapat, mga kapatid ko kay Kristo. Hindi natin pwedeng iasa ang ating ikabubuhay sa iisang bagay lamang. We must work diligently with our own hand. Kahit pa nga ikaw ay isa pa lamang estudyante, mga kapatid, hindi mo rin pwedeng iasa lahat sa isang tao na nagpapaaral lang sa iyo. Kasi paano kung yung taong yun ay nawala? Paano kung yung taong yun ay nagsawa ng magpaaral sa iyo? Eh di kawawa ka naman kung di ka marunong dumiskarte. Amen?
Kaya po makakita kayo ng mga estudyante na kahit papaano, marunong silang gumawa ng paraan, marunong silang mag-sideline, at yung iba pa nga po ay namamasukan, nagkakatulong, para lang maitawid nila yung kanilang pag-aaral, mga kapatid. Amen? And then another, she is a trader and entrepreneur. So, sabi po doon sa verse 14, tulad ng isang barkong tigib ng kalakal, siya ay nag-uuwi ng pagkain mula sa malayong lugar. So, after niya pong mangalakal, mga kapatid, pag-uwi niya, meron na siyang grocery na provide para po sa kanyang mga anak. Hindi siya yung typical na nanay na makikita mong nakapungayaw, tawag dito sa Tagalog, yung tawag yan sa Tagalog. Ayan, parang kay Tita Lynn. Ano ba tawag sa ganyan? Kaya sa Bicol, ang tawag yan ay nakapamayungkuan. Hindi po siya ganong klase ng nanay na madadatnan ng kanyang asawa na, oh, bakit di pa kayo nagsasaing? Kasi hinihintay ka namin. Hindi po. Siya mismo yung mayroong daladalang pagkain para sa kanyang mga anak. Kasi paano kung hindi makabalik yung kanyang asawa? Kunyari, namatay sa giyera, o kaya ay nagkasakit sa malayo, o hindi na nakabalik, di magugutom silang mag-iina. Amen? Kaya po alam nyo bakit medyo maraming mga martir na mga Pilipina, binubugbog na ng asawa, di ba? Nambababae na yung asawa, hindi makahiwalay. Kasi masyado silang naka-dependent doon sa lalaki. Amen? Yung para bang hindi nila kayang itaguyod yung kanilang sarili. Kaya nga po, kung naalala niyo yung talk ni Brother Lando nung nakaraan, ang tinutukoy niya yung woman of Malolos, Bulacan, na humihingi sila ng karapatan kasi hindi lang naman sila pangbahay lang. Amen? Kaya ang babae nito sa Proverbs 31 ay hinahangaan, mga kapatid ko kay Kristo, hindi lang dahil sa kaya niyang gumawa sa kanyang sarili, kundi marunong din siyang mag-provide ng para sa kanyang pamilya. Kasi makakita kayo ng mga tao na takot mag-risk. Kumbaga, kung ano na lang yung iabot sa kanila, kung ano na lang yung ibigay sa kanila. Buti na lang po, yung nanay ko hindi ganun. Kasi kung sumunod siya sa mindset ng tatay ko, kawawa kami. Talaga siya, hindi siya pumayag na hindi kami makapagtapos ng pag-aaral. Kasi ang mangyayari sa amin, ako, magiging boy ako ng tiyahin ko, yung kapatid ko ay magiging tindera sa bakaran. Kasi ganun yung mindset ng tatay ko na para bang hindi niya kami kayang itaguyod, hindi niya kami kayang pag-aralin. Hindi pumayag yung nanay ko. Ano, ganyan na lang yung mga anak mo? Utos-utosan ng mga kapatid mo? Kaya pinilit niya talaga kami makapagtapos ng pag-aaral. Amen? Kasi kapag ang kahirapan mo ay hindi mo na overcome, ano po ang tendency nito? Maipapasa mo lang din ito sa iyong susunod na salingan. Ganon din po yung aking asawa, yung mga hirap na kanyang naranasan noon, na sabi niya, lahat ng gamit niya mula elementary hanggang siya ay nag-college, puro bigay ng kanyang mga pinsan, mga pinaglumaan. Yung cellphone na ginagamit niya ay luma, may rubber band pa. May Sanrio pa, kaya nung nag-date kami, tinatago niya pa sa akin kasi nahihiya siyang makita ko. Hindi niya alam, ang cellphone ko rin ay ganun din. Puro bigay lang din sa akin ng kapatid ko. Wala naman akong cellphone na bago, mga kapatid. Kaya, nung kami po ay mag-asawa na, ayaw niya rin tanggapin na kung ano yung naranasan niya dati na puro lumang bagay, mga lumang bag, lumang notebook ang nagagamit niya. Ayaw niyang kapag nag-aral yung mga anak namin ay gano'n. Kailangan mong gumawa ng paraan kung gusto mong maiba yung takbo ng iyong buhay. Kung ayaw mong manatiling mahirap, huwag mong tanggapin na mahirap ka na lang. Kasi ang nagpapahirap sa iyo ay yung mentality mo. Amen? Kung ano ang narating mo ngayon, produkto kasi yan ng kung ano yung mga inisip mo dati sa iyong buhay. Kapag inisip mo na, okay na yan, ganyan na talaga yan, hindi, wala na talagang magbabago sa iyo, mga kapatid. Amen? Kaya dito ho, sa babaeng ito na ating pinag-aaralan, mas malawak yung kanyang influence, hindi lang siya nananatili sa kanyang bahay, lumalabas siya ng kanyang comfort zone
para makipagkalakal. Pagbenta ng kanyang mga tinahi, at pag-uwi niya ay meron na siyang dalang pagkain sa kanyang pamilya. Hindi siya yung nagbababad sa pag-Facebook. Buti sana kung pinagkakakitaan. Amen? Hindi siya yung iiyak-iyak sa isang gilid, iiyak-iyak sa isang sulok, at kapag hindi na napautang ay magtatampo. Diba? Ganyan talaga kayo, yumaman lang kayo, nakalimot na kayo. Mga ganon. Kasi alam nyo, pag ang tao walang pera, pag ang tao gutom, parang feeling niya lagi kawawa siya. Pag di siya napahiram, parang feeling niya masama ang ugali ng mga tao sa paligid niya. Pero alam niyo ho, kadalasan po ng kung ano ang sinapit ng ating buhay, ang malaking factor nun ay nag-decide ka kasi na maging ganun ka. Amen? Na kung tutuusin, pwede mo namang yun ay ma-reverse or mabago. And another thing, she is industrious and proactive. Mga kapatid, sabi pa dito sa verse 15, bago pa sumikat ang araw, ay naghahanda na siya ng pagkain sa buo niyang sambahayan, pati na ang gawain ng mga katulong niya sa bahay. So pagdating po sa mga gawain bahay, hands-on din siya. Siya ang nagpe-prepare ng pagkain ng kanyang pamilya. Amen? Hindi lang siya magaling na negosyante, hindi lang siya isang magaling na entrepreneur. Pagdating sa pag-handle ng kanyang anak at kakainin ng kanyang pamilya, siya rin po ang gumagawa. Meron naman kasi mga babae, magaling sila pagdating sa mga negosyo, magaling sila pagdating sa mga trabaho. Pero pagdating naman sa bahay, naku, iba na. Yung bahay parang sinabugan ng bulkan. Di ba ho? Yung mga anak napapabayaan. Pero pagdating naman sa pag-handle ng pera, marunong. Pero kagaya po ng sinabi ko sa inyo kanina, dapat po balance. Amen? May panahon ka sa pagtatrabaho, meron kang panahon sa pagkita ng pera, but at the same time, hindi mo rin napapabayaan ang iyong pamilya. At ang sabi dito, siya rin ang nagbibili ng gagawin ng kanyang mga katulong sa bahay. So, hindi niya inaasa lang sa ibang tao na, Inday, ikaw na ang bahala dyan ha. Kundi, minamanage niya ng tama. Kasi bakit? Kapag inaasa mo na lahat sa katulong, baka mamaya, pati si Inday, yung mister niya, siya na rin ang nag-alaga. No? Kasi, minanage na nga lahat, pinabayaan na eh. Amen? So, balance lang po, mga kapatid ko kay Kristo. Kaya, alam ng babaeng ito kung ano po yung kanyang priority. Ino-orient niya yung kanyang mga kasambahay kung ano ang dapat na gagawin. So, ang sabi po dito sa verse 15, bago pa sumikat ang araw, siya ay nakapaghanda na. Ibig sabihin, hindi po siya nagpupuyat. Hindi siya napupuyat ng kakanood ng mga tanggol. Hindi siya napupuyat ng kaka-Facebook, mga kapatid. Kundi, ang bawat oras na lumilipas sa kanyang buhay ay nagagamit niya po sa mga makabuluhang bagay. Alam niyo kung bakit nagagalit po yung master doon sa pinahiram niya ng 1,000 talent na ang ginawa ng tamad na tauhan niya ay inilibing sa lupa? Kasi yung oras na lumipas, hindi niya na maibabalik. Di ba sabi ng kanyang master sa kanya, tamad at masamang alipin. Sana nilagay mo na lang yan sa bangko na kahit papaano sana ay tumubo man lang kahit kaunti. Bakit po? Yung dalawa niyang kasamahan, pagkaalis ng master, ininvest agad nila, ipinangalakal agad nila at nadoble yung kita. Pero yung tamad na tao, ang ginawa niya, humukay sa lupa, ganun din naman yung effort at inilibing niya yung pera ng kanyang master. Yung lumilipas po na panahon na ipinapahiram po sa atin ng Diyos, hindi na po natin yan maibabalik. Kung hindi natin yan gagamitin sa bagay na tama, mga kapatid ko kay Kristo, yan po ay masasayang. Amen po? Kaya, set your priorities first, mga kapatid. Kung ikaw ay estudyante pa lang at pinag-aaral ka, yun ang priority mo, mag-aral, hindi yung mag-boyfriend. Kasi bakit po? Kapag sinabay mo yun, pwede kang malito kung ano yung dapat mong unahin. Amen? Kung ikaw ay servant ng Lord, ang priority mo ay mag-serve. Kung ang priority mo ay ang iyong pamilya, yun ang uunahin mo, yung anak mo, yung asawa mo, hindi yung pakikipag-chismisan, hindi yung pangangapit bahay. Amen? Kaya ang babaeng ito,
Kumikita na siya at higit sa lahat na paglilingkuran niya pat na pagsisilbihan ang kanyang pamilya. Kasi meron din namang mga lalaki na kapag mas malaki ang kita ng babae, para bang nai-intimidate. Di ba ho? Sa halip na suportahan yung kanilang asawa, para bang nai-intimidate. Kaya ang ginagawa ng babaeng ito, hindi lang siya basta kumikita ng pera. Ipinaparamdam niya rin sa kanyang asawa na yung kanyang asawa pa rin ang head of the family. Kasi meron din po mga babae na porkit kumikita na sila, kung bulyawan yung lalaki, kung ipahiya yung lalaki sa mga kaibigan, kasi nga siya na yung kumikita. Pero ang babaeng ito ay meron pa ring paggalang sa kanyang asawa. Kaya po ang sabi po doon, mahirap makakita ng mabuting asawa. Samantalang ang babaeng ito ay ipinagmamalaki po ng kanyang asawa. Bakit po? Para siyang alahas. Para siyang isang kayamanang mahirap mahanap. Pag nakasumpong ka daw po ng isang mabuting may bahay, daig mo pa yung nakahukay ng isang mamahaling perlas o kayamanan. Bakit po ang isa pong babae na kagaya ng may bahay na ito sa Proverbs 31 ay maituturing pong isang kayamanan. Mahirap hanapin. Marami kasing babae eh. Pero depende po kung anong klase ng babae ang iyong makakasama. Amen. Sige po, dito po. Pasok po kayo dito. Ayan, may kalahati pang biyaya. Amen. So another thing, mga kapatid ko kay Kristo, she invests it wisely. Ang sabi po ng verse 16, matama niyang tinitignan ang bukid bago pa siya magbayad. Ang kanyang naiimpok ay ipinagpapatanim ng ubasan. So, kagaya po ng nabanggit ko kanina, meron po siyang sariling pangangalakan, kumikita siya ng pera, pero hindi porket kumita na siya ng pera, ay bibili siya ng bibili. Ang sabi po dito, pinag-aaralan niyang maigi. Matama niyang tinitignan ang lupain bago siya magbayad. Amen? Hindi porket may investment, hindi po porket may pera, gastos ng gastos. Ang isa pong matalinong negosyante, pag yan po ay nagkakapera na, nag-iisip uli siya ng ibang pagkakakitaan. Bago iPhone, nag-iipon muna siya. Di ba ho? Bago travel, she make it sure na merong laman yung kanyang account, mga kapatid. Kasi kung minsan tayo, pag nagpe-flex tayo, kahit maubos. Kasi ang iniisip naman natin, may trabaho pa naman ako sa susunod, sasahod pa ako. Pero itong babaeng ito, hindi lang siya basta bumibili ng property, mga kapatid ko kay Kristo. Bagkus, pinag-aaralan niyang maigi kung kikita ba siya dito sa bagay na kanyang bibilihin. Amen? Bumili ka nga ng lote, yung lote namang nabili mo, pagkalayo-layo. Diba? Siyempre, pag bumili ka ng lote, para hindi angkinin ng iba, pababakuran mo, lalo't di mo naman nababantayan. So, alam nga naman, bakod lang. Siyempre, pag may bakod na, unti-unti na yan, bahay na. Pag may bahay na, alam nga namang bahay lang. Siyempre, lalagyan mo na rin ang gamit. Malayo. Alam nga namang mag-bike ka. Bibili ka na tuloy ng sasakyan ngayon para makakapunta kayo doon. Kaya, hindi ka lang basta-basta gagastos o bibili. Pinag-aaralan mo kung yung bagay na ipe-purchase mo ay merong balik sa'yo na pera. Amen? Bumibili siya ng lupa para pagpataniman ng ubas. Alam niyo kung bakit? Kasi po sa Israel, ang ubas sa kanila, hindi lang naman yung gagawing panghalo sa salad. Ang major purpose ng ubas sa kanila kung bakit ito ay madalas binabanggit sa Bible, kasi po ito ay ginagawang wine. At mahal po ang wine, mga kapatid. Kaya po pag sinabing ubas sa kanila, talagang bugkos-bugkos na mga bunga yan. Hindi lang yung per kilo na 150, hindi po ganun. Malalaking ubas yan, mga kapatid ko kay Kristo, na pinipisa and then ipe-preserve ng matagal. Kasi kapag mas matagal ay mas masarap yung alak. So ang babaeng ito, matalino. Bumibili siya ng lupa at patataniman niya ng ubas. Amen?
Ngayon, bibili ka, kotse. O, anong gagawin mo sa kotse? Ito sasakyan, Brad. Oo nga. Pero pag nag-purchase ka na kasi ng kotse, pag may maintenance ka na, gagasolinahan mo na. Tapos wala ka pang parking. Maghahanap ka pa ng bakanting lote na maaarkilahan para lang may maparkingan ka. Buti sana kung ipapasok mo sa Grab o kaya paparentahan. Pero bihira lang din yun, mga kapatid. Marami kaming alam na may mga sasakyan, pero bihira lang din makakuha ng mga client. Minsan balasubas pa. Amen? Kaya ho, ang mga magagandang passive income po talaga, kung meron lang din kayong puhunan, apartment, huwag ka lang makatsyempo ng balasubas din na umuupa. Amen? Nabababuyin yung iyong bahay. Pero may mga bagay po na magagandang pag-investan po. Ang ginto, maganda rin po yan. Kasi ang gold, kahit pa sabihin nasasangla mo yan, basta matubos mo lang, sunod mong sangla uli, mataas na yung value niya. Hindi siya bumababa, tumataas siya eh. Ang lupa, ganun din. Pero bibili ka ng sasakyan, ang value niya bumababa. Kahit kakabili mo lang yan, bababa yan. Yung bahay, ganun din. Pag nagpagawa ka ng bahay, yung pera mo nakadikit na sa hollow blocks. Maliban na nga lang, papaarkilahan mo. Yun, makakabawi-bawi ka. Gagawin mong space for rent. Ayun, pwede kang kumita. Amen? So, bago tayo gumastos sa mga kapatid ko kay Kristo, pag-aralan natin maigi kung yung bang bagay na yun ay merong balik sa atin. Amen? No, kasi nga po, dapat maging masinop tayo at maalam pagdating po sa mga bagay na ating pinaggagastusan. Amen? Ganon din po sa ating pamilya, sa mga taong ating nakakasalamuha. Make it sure na yung taong ine-investan mo ay pagdating ng panahon, hindi naman sa parang sisingilin mo sila, kundi huwag ka rin magtapon ng effort sa mga taong alam mong pagdating naman ng panahon ay hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Amen po, mga kapatid. Kasi merong mga tao na tinulungan mo na't lahat para kang nagtatapon ng tubig sa butas na balde. Makikilala niyo yan, yung mga ganong tao, yung very ungrateful, yung pagdating ng oras, ikaw yung masama. Niyaya mo na sa gawain. Tapos, nung inaway siya ng asawa, ikaw pa yung sinisi. Inaway tuloy ako ng asawa ko. Di ba? Parang kasalanan mo patuloy. Di ba ho? Sabi mo, yayaman kami sa gawain na yan. Bakit kami pa yung nagbigay ng love gift sa preacher? Parang kasalanan patuloy nung nagyaya. Amen? No, kaya ho, dito mga kapatid ko kay Kristo, isang magandang bagay yung ipinapakita ng babae sa Proverbs 31. And then another thing, gayon may naiingatan ng kamay at katawan upang matupad ang lahat ng tungkulin niya sa araw-araw. So hindi lang siya masipag magtrabaho, kundi disiplinado rin siya pagdating sa kanyang katawan. Bakit po? Kasi kung pababayaan mo rin ang iyong health, kahit mataas ang iyong pangarap, kung baldado ka naman, wala rin. Kahit marami kang naipon, kung magkakasakit ka naman, wala rin. Mauuwi lang sa benta lahat ng iyong pinundar. Kaya ang sabi po dito, iniingatan niya ang kanyang kamay at katawan upang matupad ang lahat ng kanyang tungkulin sa araw-araw. Amen? So ang matalino pong tao, mga kapatid ko kay Kristo, hindi niya sobrang inaabuso ang kanyang katawan. Naikwento ko niya ba sa inyo dati? Sa umaga, nagdi-deliver ako ng washing machine. Pagdating ng alas 9, naglalako pa ako ng paninda ko. Pagdating ng alas 12, i-deliver ko naman yung mga order sa asawa ko ng mga baby items. Pagdating ng alas 3 ng hapon, naglalako uli ako ng tinda ko. Pagdating ng alas 6 ng hapon, susunduin ko na yung mga washing machine na dineliver ko. Alam nyo, nanigas na yung likod ko. Kasi kakabuhat ko ng washing machine, ay ang bibigat nun. Tapos, mainit sa tanghali. Pagdating ng hapon, biglang bubuhos ang ulan. Halos yung aking pong katawan,
yung kalahati parang napasma. Di naman ako na-stroke, pero naramdaman ko, nawala na po ako ng lakas. Hindi ako nakakagrip, hindi ako nakakabuhat na ng washing machine. Kaya sabi ko, ano ba yan? Maliit pa yung anak ko, ganito na agad yung katawan ko. Tapos bata pa yung asawa ko. Tapos ganito na ako. Diba? Kahit masipag ka, kung ikaw naman ay magkakaroon ng sakit, diba? Baliwala rin. Kaya nga sinasabi nila that health is wealth. Diba? Basta malusog ka, wala kang iniindang karamdaman, daig mo pa ang mayaman. Isipin nyo, ang mga tao, milyon-milyon ang ginagastos, magmukha lang bata, nagpapa-stem cell. Ngayon, nag-stem cell ako, mayaman kasi ako eh. Diba? Hindi, kasi ginagamot ko rin yung aking sarili. Kasi nag-high blood din po ako, mga kapatid. Kaya meron akong mga tinitake na gamot. Kasi syempre, gusto ko rin humaba yung aking buhay. Paano ako makakapaglingkod ng matagal sa ubasan ng Panginoon kung may sakit naman ako? Diba? Hindi ko rin magagamit yung aking gift. So, yun po ang sinasabi ng Bible, mga kapatid ko kay Kristo, na hindi ka lang magaling mag-manage ng pera, hindi ka lang magaling mag-manage sa bahay at masipag sa bahay, kundi kaya mo rin ingatan ang iyong katawan. Amen? Kasi kung mamamatay ka kaagad, di ba? Yung lahat ng pinagpaguran mo at pinaghirapan mo, may iwan mo lang, and then baka biglang pagdating ng araw, iba ang makikinabang. Yung na-provide mo halimbawang bahay, biglang yung anak mo nag-asawa ng tambay lang dyan, o di yung tambay na yung nakikinabang ng bahay na pinatayo mo. Di ba ho, mga kapatid? Nag-provide ka ng sasakyan, na-stroke ka naman kaagad. Yung anak mo biglang nag-asawa ng kung sino lang dyan, iba na tuloy nagdadrive ng sasakyan mo. So yun po yung aking sinasabi. Kung gusto po natin ma-enjoy ng matagal ang ating buhay, ay ingatan din po natin ang ating kalusugan. Amen? Sabi po ng verse 18, sa kanya'y mahalaga ang bawat ginagawa. Hanggang hating gabi ay makikita siyang nagtitiyaga. So, hanggang gabi, hindi pa rin siya, let's say for example, natutulog agad o hindi pa siya gumagawa ng ibang mga bagay na wala namang kabuluhan. Nagtitiyaga pa rin siya, mga kapatid. Amen? So, minamanage niya pa rin yung mga bagay na dapat niyang ayusin bago siya matulog. Siya'y gumagawa ng mga sinulid, humahabi ng sariling damit. Matulungin siya sa mahirap at nangangailangan ay palaging bukas ang palad. So, she is generous. Kaya po siya pinagpapala ng Diyos. Kahit na nakaangat na siya sa buhay, hindi siya nakakalimot tumulong sa mga taong nangangailangan. Amen, mga kapatid? So, yan po yung problem ng iba sa atin na kapag nakakaangat na tayo ng konti, nakakalimutan na natin tumulong sa mga taong nangangailangan din. Kapag po tayo ay pinapasobrahan na ng Diyos, yung sobrang yon hindi na yun para sa atin. Yung sobrang yon ay para doon sa mga taong kinakapos. Amen? Kung napag-aral mo na ang iyong mga anak o meron ka pang mga pamangkin na walang-wala, walang tumutulong, walang nagpo-provide, edi yung mga pamangkin mo rin, paaralin mo. Amen? Kasi, kaya tayo pinapasobrahan ng Lord, sa'yo pinapadaan, yun nga ang maganda dun eh. Bago dumating sa kanila, pinadaan muna sa'yo yung biyaya, ikaw din, naambunan din ng grasyang iyo. Amen po, mga kapatid ko kay Kristo. Kaya, ang sabi po dito, she is generous, mga kapatid. Hindi siya nakakalimot tumulong sa mga taong dapat niyang tulungan. Para mas lalo po tayong pagpalain ng Panginoon, may mga nakikilala po tayong tao na higit na nangangailangan kaysa sa atin. Like me, mga kapatid. Kapag ako po ay nag-outreach, binibigyan po ako ng pagkain ng mga workers. Ako po, dahil bawal na nga po ako kumain ng marami, bawal na ako ng mga kanin, tinapay. Alam niyo po ang ginagawa ko minsan. Kasi etong asawa ko tsaka anak ko, di rin naman palakain. Ako lang ang mahilig kumain. Minsan po, may mga nadadaanan ako mga natutulog sa kalsada. Mga walang bahay, mga nakatira sa kariton. Yung bigay po sa aking mga pagkain,
inaabot ko na lang sa mga taong yun. At alam niyo ho, pag makita niyo yung mga itsura ng mga mukha nila, grabe yung kanilang mga pasasalamat. Bakit po? Ano ba namang malay natin kung ilang araw nang hindi kumakain yung mga tao? Amen? At bawat bagay na ibibigay natin sa mga taong di kayang magbalik nun sa atin, ang Lord po ang magbabalik ng biyaya sa atin. Amen po, mga kapatid. Kaya huwag tayong magsasawa na anumang bagay na meron tayo ay ibahagi din po natin sa ating kapwa. Tayo po ay magsitayo sa presensya ng Panginoon. Lord, maraming salamat po sa bawat bagay na ibinibigay mo sa amin. Tunay nga pong napakabuti mo at hayaan niyo po, Panginoon, na kagaya po ng babaeng ito sa Proverbs 31, magamit din namin ng tama ang mga resources na ipinahiram niyo sa amin. Kami rin po ay turuan niyo na maging maingat sa bawat oras na ipinapahiram mo sa amin at magamit namin, Lord, ang bawat bagay, skills na ibinigay mo sa amin, Panginoon, upang mamanage namin ito ng tama at higit sa lahat, Lord, para umasenso rin po ang aming mga buhay. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang lugar na ito ng Lakeviewville, lalo't higit, Panginoon, ang sambahayan po ni Sister Agida. Gayon din po, Panginoon, ang mga dumalo ngayong hapong ito, sila Sister Remy, at ang isa pa namin sister, Panginoon, pagpalain po ang kanilang mga buhay, ang kanilang mga kalusugan, Panginoon. Ilayo sila sa lahat ng uri ng mga sakit at karamdaman. At pagpalain niyo rin po, Panginoon, ang gawain sa lugar na ito na every Sunday, Lord, ay marami kaming makasamang mga tao na taga rito na maglilingkod at magbabalik ng pasasalamat sa iyo. Sa iyo po namin ibinabalik lahat ng papuri sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Let us all give thanks with a grateful heart. Kakamalingon pa yung okay, hantira mo. Tatapos sabihin natin. I got two of them. I can hear them. Yes. Baby.